Welcome back sa inyong news, stories, and tutorial channel. Jeff Brooks ako, anong paki mo TV. Sa video na ito at sa mga susunod pa mga videos ay ibibigay natin ang Excel Basics series. Kaya kung ready ka na, let's get started. Welcome to our Excel Basics series number 6. In this video, we are going to study or learn all about VLOOKUP and match functions. Pag-aaralan natin ang VLOOKUP syntax, yung mga arguments na nasa loob ng syntax, at magtatakal tayo ng iba't ibang mga examples. At ganoon din sa match syntax, yung mga arguments nito at ang iba't ibang mga examples kung paano natin ginagamit ang match function. And also, i-combine natin yung dalawa. Kailan natin pwedeng gamitin ang VLOOKUP at ang match together. So, ibig sabihin, a function sa loob ng isang function. Okay. Bago ako dumako doon sa ating tutorial, gusto ko lang mag-share sa inyo ng mga konting kasabihan. Naisip ko lang na bago mag-start ng aking mga tutorial ay makapag-iwan din naman ako ng mga konting words of wisdom na kahit hindi siya related sa Excel ay maintindihan ninyo o sana ma-appreciate ninyo. Ang kasabihan na ito ay ang luma-luma na matagal na, ang lumakad ng matulin, pag matinik ay malalim. Ano ba ang ibig sabihin nito? Literal ba na kapag naglalakad ka ng matulin, pag natinik ka ay malalim? Okay, may mga instances, syempre, na kapag tumatakbo ka dahil matulin, yung pressure nito ay talagang malakas. Kaysa yung naglalakad ka ng dahan-dahan. Kasi pag nalaman mo na matutusok ka na, iaangat mo na yung paa mo. Hindi ka tulad doon sa tumatakbo ka o naglalakad ka ng mabilis, yung puwersa mo, padiin talaga. Kasi nga meron kang pinagmamadalian. Alamin natin kung ano ba ang mensahe ng kasabihan na ito. Ang paglalakad ng matulin ay halintulad din sa paggawa ng desisyon na padalos-dalos o yung napakabilis mag-decide. Alam mo na hindi na nag-isip, para ka nagmamadali, para ka naglalakad ng matulin, nagmamabilis ka, nagmamadali, para kang mayroong meeting, wala naman. Napakabilis mong magdesisyon. Ang masakit sa madaling pagdedesisyon ay hindi mo na pag-aralang mabuti yung desisyon na ginawa mo. Kaya ang masakit nun, pag nagkamali ka sa iyong desisyon o napakatinding sakit ang hatid nito. Dahil nga sa pagkakamali. So sa pagdedesisyon, dapat hindi padalos-dalos para mas maliit yung tsansa na magkamali ka. Kasi sisiguraduhin mo na magiging tama ang desisyon mo kapag ikaw ay naghinay-hinay o nagdahan-dahan sa paggawa ng desisyon. Huwag magdesisyon ng mabilisan, lalo na kung ang desisyon ay tungkol sa iyong future. Bakit? Future mo ang nakasalalay dyan, kaya hindi po pwedeng mag-decide. Paano ba nagde-decide ng pabigla-bigla? Halimbawa, may nagyayalang sa iyo na, halika mag-invest tayo, halika magnegosyo tayo. Dahil may pera ka, bigla mong inilabas yung pera mo dahil syempre nagtiwala ka doon sa nag-invite sa iyo o nainganyo ka sa ganda ng presentation. Nailabas mo na yung pera, hindi mo inalam kung paano ko kaya marirecover ang pera kung malulugi ang negosyo. Ito ang problema doon sa nagdedesisyon kasi naiinganyo ka o kaya merong nagyaya sa iyo na mag-networking. Halika, networking tayo, kikita ka ng malaki. Milyon ang iyong kikitain. Ikaw naman, dahil may pera, sugod ka naman. So, ito yung mga nagdedesisyon ka na hindi mo inaaral maigi bago ka mag-decide. Okay, so bago magtayo ng negosyo, pag-aralan mo ng maigi. Bago sumali sa mga networking, pag-aralan mo ng maigi. At bago mag-asawa, pag-isipan mo ng maigi. Magnilay-nilay, magtanong
kumuha ng idea sa iba, magdahan-dahan at balansehin ang mga consequences kung mag-aasawa, lalo na kung ikaw ay bata pa. Pero kung ikaw naman ay may edad na, well, hatakin mo na ang panahon. Ikaw na ang magmadali na magdesisyon kasi baka makalampas pa yung opportunity na yan. Pero kung ikaw naman ay bata pa at wala namang pinagmamadalian sa buhay, abay mag-isip-isip ka muna, baka makakuha ka ng asawa na isusuka mo rin o hihiwalayan mo din balang araw. Ang isang maling bagay pag nagawa na ay mahirap nang maayos pa. Magsisiman ay nangyari na ang mga pagkakamali. Ang tanging magagawa mo na lang ay tanggapin at wag nang ulitin pa ang mga pagkakamali na iyon. At kung sakali na mali ang desisyon, sa kabila ng pinag-isipan mo ito ng mabuti, sa kabila ng nagtanong at kumuha ka ng mga idea o information sa iba o napagsangguni ka sa isang eksperto at mali pa rin ang naging desisyon mo, alam mo na ang susunod, iiwasan mo na mangyari ulit ito. Pero patuloy mo pa rin na gagawin ang tamang proseso, ang mag-isip ng tama at huwag padalos-dalos sa paggawa ng desisyon. O halimbawa yung ibang mga kabataan ngayon, niyaya lang ng boyfriend, sumama na. Pag nabuntis, sisihan na. Pag naghirap, sumbatan na. Pag di na masaya, hiwalayan na. So ito yung mga typical na sitwasyon na kung saan nag-a-apply yung ang lumakad ng matulin pag natinik ay malalim. Kaya yun lamang po ang may iwan ko sa inyong mga words of wisdom bago tayo tumuloy sa ating topic ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Andito na tayo sa VLOOKUP syntax. Yan. VLOOKUP. Ang function na ito, ang VLOOKUP, ay ini-scan niya pababa ng row headings. Ano ba ang row headings? Ang row headings, ito yung makikita mo na may mga number 1, 2, 3, 4, 5 according to row. Kung ano yung mga contents niyan sa unang column ng mga rows na iyan, ang tawag natin dyan ay ang mga headings. Nakikita natin siya sa side ng table. Kapag ka nakita niya ang item na hinahanap mo, ang susunod na gagawin naman ng VLOOKUP ay i-scan naman niya ng across sa column. Hanapin niya kung anong entry meron yung tungkol sa iyong hinahanap. So ito ang VLOOKUP. Ang VLOOKUP ay mayroong 4 na arguments. Ano ba yung mga arguments nito? Ito yung mga nakapaloob sa open and close parentheses. Una yung makikita yung lookup value. I-isa natin ito mamaya. Ang kasunod nito ay yung table array. After ng table array, yung column index number o yung makikita mo na call underscore index underscore number. At ang pinakahuling arguments ay ang range underscore lookup. Lahat ng ito ay arguments. Ito ang bumubuo sa isang function o bumubuo sa isang formula. Ano nga ba ang lookup value? Ang lookup value ay yung item na hinahanap mo. Inuutusan mo si Excel na hanapin itong item na ito. At isang item lang ang kayang hanapin ni VLOOKUP at a time. Isang item. Ano naman ang table array? Saan niya hahanapin yung value na ito? Ito yung tinatawag nating table array. Ang table array ay range to look in. Pag sinabi nating range, ito ay grupo ng mga cells. Reference siya na kung saan doon mo hahanapin ang item na pinapahanap mo sa lookup value. Ito ay range of data or information na merong row headings at the left side ng iyong table. Ang kasunod ay ang column index number. Ito naman yung column. Yung column yung nakapatayo na makikita nyo. To pick from. Dito naman niya kukunin yung isasagot ni Excel sa iyo. Ito yung ibibigay niya sa iyong result. After niyang mahanap yung value na hinanap mo, doon sa range ng mga cells o range ng data, pag nakita niya yon, hahanapin niya ngayon sa column at ito yung ibibigay niya sa iyong sagot.
So, ito ang tinatawag nating column index number. At ang pinakahuli na part ng arguments o part o ika-pang-apat na argument ng VLOOKUP ay ang range lookup. Ang range lookup ay ang pwedeng exact match. Anong hinahanap ba ni Excel? Exact match o approximate match, more or less. Dito sa range lookup, pag nilagay mo ang true, approximate match ang hanapin niya. Ibig sabihin, it could be more, it could be less. Pag nilagay mo naman ang false, ito naman ay exact match. So, ilagay mo lang sa isip mo yon na kapag ka range lookup, true, approximate match. False, exact match. Example 1 natin, calculate the commission in percentage and amount based from data provided by table 13. So, ang table 13 natin nandito sa right side. Yan yung highlight ko. Meron siyang sales, meron siyang commission on percentage. So, dito meron tayong data. Pansinin ninyo na ang data ay naka-arrange siya in ascending order. Ibig sabihin ng ascending order, from small to big or from the smallest to largest. Ito yung ating ascending order. Pag descending order naman, ito naman yung from malaki papunta sa maliit. Okay? Sa commission percentage naman natin, ganun din. From small to big or from the smallest to the largest. Ito yung ating arrangement ng ating table 13. Bakit ganitong arrangement? Kasi importante ang arrangement ng mga data pagdating sa VLOOKUP. So baka tatandaan nyo, importante ang arrangement. Ang arrangement pwedeng ascending o pwedeng descending. Kung gagamit ka ng VLOOKUP, make sure ng iyong data o ang iyong table ay naka-arrange sa ascending or descending order. Okay, ngayon, punta tayo dito sa kabilang table. Makita nyo rito, merong name, sales, commission, at saka commission. Yung commission, ito yung amount na makukuha ng employee. Si John ay nagkaroon ng sales na 171,900. Tatanungin natin si Excel kung magkanong commission ang qualified si John na magkaroon. Tapos ikakalculate natin magkano yung total na commission na yon. Okay. Ganon din si Peter, si Simon, si Joyce, si Mary, at saka si Lisa. So, lahat sila ay mayroong mga sales at papaalam natin kay Excel kung magkano ang commission nang hindi naman natin ginagawa na isa-isa ang calculation. Kasi meron na tayong table dito, uutusan na lang natin si Excel na hanapin sa table na ito kung magkano ang commission. Kung ikaw ay magkakaroon ng sales na 171, magkano ang commission mo kung meron kang sales na 93,500 and so on and so forth. All formula ay nag-start sa equal sign. Lalagyan natin ang VLOOKUP. Ang VLOOKUP, itatype mo lang ay VL. Magkakaroon ka na ng option na VLOOKUP. That's the time na pwede mo nang i-press ang tab button. Pag press mo ang tab button, activated ng iyong VLOOKUP function. So, ang hinahanap natin ay lookup value. Ang lookup value, ito yung ipinapahanap natin kay Excel. Anong pinapahanap natin? Una ay itong sales. 171,000. Ito yung gusto nating ipahanap kay Excel. Saan niya hahanapin? Table array. Sa table array natin, dito niya hanapin yan sa table 13. Importante ng table array natin ay laging naka-absolute ang value para hindi siya tatakbo. Okay. Lagi niyong ipipress ang F4 para naka-absolute ang inyong table, para hindi siya gagalaw o hindi siya mag-move. Naka-permanente siya. And then, table array, tapos na tayo. We will proceed to the next one. Column index number. Sa column index number, magre-refer tayo doon sa pinanggagalingang table natin, ang table 13. Sa table 13, selected natin ay dalawang column. Ano yung dalawang column natin? Yung sales column at saka yung commission column. Dito sa column index number, ang tinatanong niya dyan, ano yung ibibigay niyang result sa'yo pag nakita niya yung benta nito.
Pag nakita ba niya 171,900, magkanong commission ang kanyang ibibigay? Saan natin makikita yung result na yon? Yung unang column na sales, ito ay column 1. Yung pangalawa naman ay ang column 2. So, ilalagay natin dyan column 2. Pwede mong i-type ang column 2 kasi sigurado ka na column 2 siya. Or otherwise, pwede mo ring i-select yung buong column na yan. Yung range. Click and drag mo lang sa isa and then hanggang sa ma-select yung buong column na yan. Pero since alam mo na ito ay nasa column 2, i-type mo number 2 and then comma, pupunta na tayo ngayon doon sa range lookup. At ito, makikita ninyo may option siya pagdating doon sa range lookup. True, approximate match. False, exact match. Ano ang hinahanap mo? Pag-aralan natin yung ating table. Yung table 13, meron tayong mga fixed value dyan. Ang fixed value natin, 75, 100, 125, 175, 200,000. Pero doon sa kabilang table natin, meron tayong 171 na hindi naman natin makikita doon sa table natin. Meron tayong 93,500, hindi natin makikita doon. So, hindi natin makikita ang exact match. So, anong ating gagawin? Approximate match. Ibig sabihin, pag approximate match kasi, pag hindi niya nakuha yung exact match, o mas mataas doon, sa next lesser value, sa susunod na mas mababang value, yun ang kukunin ni Excel kapag kinuha mo ang true, yung approximate match. Pag pinili mo ang false, bibigyan kanya ng value na NA, pound sign NA, dahil wala siyang nakitang exact match. Piliin natin ang true. Yan. So, tapos na tayo sa ating function. I-close natin ito with a closing parenthesis. And then, click enter. So, nakita natin dito yung sa first example natin. Si John, na merong sales na 171,900. Ito. Meron siyang commission na 6%. Let us check doon sa ating table 13. Ang 171 ay nandito sa banda rito. Malapit siya sa 175,000. Hindi niya na-reach itong 175,000. So, dahil approximate value, pupunta siya sa next lesser value. 125 ang susunod na mas mababa kasi ito qualified siya. So, ang binigay sa atin na Excel ay 6% kasi dito lang siya po pwedeng ma-qualify. So, 125. So, tama yung binigay ni Excel. And since tama itong unang example natin, pwede nating i-double click dito sa may, nakita nyo yung square dot dito sa bandang right side, bottom part ng cell. Pwede nyo i-double click or i-drag ito pababa. Makikita ninyo na mag-change yung inyong cursor. Pag nag-change ang cursor ninyo into plus sign o parang positive, yan, that's the time na pwede nyo i-double click. Yun, boom. Meron ka na kaagad na result sa lahat ng nasa ibaba. Ibig sabihin, kinapi ni Excel yung formula from here doon sa D14 hanggang doon sa D19. Okay. Pwede mo rin siyang i-drag pababa. So, ito yung ating example 1. Let us proceed sa example number 2. Okay, sa example number 2, medyo may kahaba ng konti itong ating table. Sa right side, meron tayong table 14. Nakalagay dito ay grades HKUST. So, ganito yung evaluation ng grading system sa HKUST. Merong definition, ito yung first column. Meron mang letter grade, ito yung nasa second column. Grade points, ito naman yung nasa third column. I-center ko lang siya para mas maganda yung visibility ninyo. Okay. Kapag ang grade mo ay 4.3, ito ay may equivalent na A+ na grade points. Okay. Ngayon, dito sa kabilang table, ito yung ating gagawin. Okay, ito yung ating gagawin dito sa ating kabilang table. Hanapin natin si John. Meron siyang grade points na 3.7. Saan natin nahanapin? Dito sa table 14. Pag nakita ni Excel
Ang 3.7, ano naman ang ibibigyan niyang result? Ito dapat. Kasi 3.7, ito dapat ang kanyang grade points. So, ito yung ilalagay natin dito. Utusan natin si Excel using VLOOKUP. Okay. Dito, pansinin ninyo ha, magkaiba yung example natin kanina at saka example natin ngayon. Kasi yung una, gumamit tayo ng true. Kasi approximate value yung ating hinahanap. Pero this time, hindi siya approximate value. So, all formula starts with equal sign, VLOOKUP, VL, tapos tab, yan. Ano yung hinahanap natin ulit? Lookup value natin, 3.7. Ito, i-click lang natin itong lookup value na 3.7. So, nakalagay doon, C29. Tapos, i-type ninyo ang comma, pupunta tayo sa table array na naka-highlight siya ngayon dyan. Table array natin dito. Hindi naman natin kinakailangang i-select lahat ng table, the entire table. Pwede lang natin i-select yung kailangan lang, yung required na part ng table. So this time, ang kailangan ko lang naman ay itong number na to plus yung grade points. So ibababa ko na siya. So na-select ko na yung buong range na yan. Ito ay yung from J29 hanggang K39. Tapos, comma, column index, saan manggagaling yung result na i-display ni Excel. Manggagaling ito sa column 2. Pansinin ninyo, yung sinelect ko ay dalawang column lang. Nakita nyo naka-green na ito? Dalawa lang yan, hindi tatlo. Hindi ko sinama yung excellent performance. Dahil hindi ko siya sinali, meron lang akong dalawang column doon sa range na paghahanapan ni Excel. Ang column 1 ay ang merong 4.3. Yun namang column 2, ito naman yung merong letter equivalent. Dito manggagaling yung sagot na gusto kong i-display ni Excel. Sa A plus, A minus, B plus. So, ito ngayon ay column number 2 doon sa aking selection ng range. So, ilalagay ko dito, column 2, then comma, range lookup. Okay, balik tayo ulit dito kasi meron tayong pinapapili tayo na Excel. Whether true, approximate match, or false, exact match. Dito sa table 14, exact match ang kailangan natin. Pag nakita niya exact match, magbibigay siya ng A+. Pagka walang exact match, hindi siya magbibigay ng sagot. So kasi ang hanapin lang naman niya yung mga grade points eh. Katulad ng yung 4.3, tapos yung 4, 3.7. Ito lang yung eksaktong hahanapin niya. So ilalagay natin dyan ay false or exact match. Double click natin yung false. And then let's close our VLOOKUP function and click enter. Okay. So nakita ni Excel si 3.7 dito. And by the way, yung ating table range, kinakailangan lagi itong naka-absolute ang value. Select ninyo and then press F4 para maging absolute ang inyong table. Para hindi tatakbo pababa o pakanan ang inyong table array. And then press enter. Now we are ready to copy the formula down to D39. So from here, idadrag ko yung aking cursor hanggang dito. So makita ninyo na meron na kaagad sagot na ibinigay sa Excel. Let us check kung tama. Si Mary ay merong 3.3 at ang binigay ng sagot ni Excel ay B+. I-check natin ang 3.3, ito. Ang 3.3 ay merong B+, so tama siya. Let us check naman yung 1. Yung 1, nakuha ni Emmy na grade points. Ang letter equivalent nito ay D. Let us check. 1, tapos D. So tama yung result na ibinibigay ni Excel. So no matter how many students you have, each time na mag-change kayo dito, automatic sa Excel, babaguhin din niya yung result. Halimbawa si Simon, nandaya pala siya kaya siya nakakuha ng 4, ang talagang grade niya ay 2. Pag change mo itong 2 na ito and then press enter, automatically sa Excel would change also the result yung letter grade. Okay, so pupunta na tayo ngayon sa example number 3. Get the unit cost and discount, then calculate the total of items sold
as per table 15 and 16. So, we have table 15 here. Ang table 15 natin ay ang unit cost table. At ang ating table 16 naman ay ang discount table. Sa table 15, meron tayong tatlong products like yung brick, wood, glass. Meron itong equivalent na unit cost. Kapag brick, meron siyang $2, wood, $1, glass, $3. Dito naman sa table 16, meron tayong discount table. Sa discount, pag mas marami kang order, meron kang discount. Kapag ka 1 lang ang order mo, walang discount sa brick, wala ding discount sa wood, wala ding discount sa glass. Pero kung ikaw ay umorder ng 100 na bricks, meron kang 6%. Pag 100 na wood, you have 3%. Pag 100 pieces na glass, meron kang 12%, and so on and so forth. Ito yung ating discount table. Now, ito naman ang ating working table. Unit cost, ito yung ating kukunin at saka yung discount. And then, yung total. Ang discount, mamaya i-work out natin ito kasi meron akong introduce sa inyo mamaya bagong function. Dito sa ating orders table, may umorder ng brick na 100 units. Gusto nating tanungin sa Excel, magkano ang unit cost ng brick? So, ipapahanap natin siya kay Excel. Using VLOOKUP, magre-reference siya doon sa table 15. So, equal sign VL or VLOOKUP, then tab. Unit cost equals to VL or VLOOKUP. Lookup value, si brick. Pagka maglo-lookup tayo at text, we always have to use yung exact match, yung exact spelling. Tatandaan nyo, basta text at gumamit tayo ng VLOOKUP, lagi itong exact match. Okay, so okay na tayo sa VLOOKUP value. We click on A46, then type comma, table array. Ang table array natin ay yung table 15. So, isa-select lang natin ang area na ito. And then, always make sure na ito ay absolute. Press F4. So, naka-absolute value tayo column-wise at saka row-wise. Now, let's proceed to column index. Ang column index, again, ito yung result na gusto nating i-display ni Excel. Saan manggagaling ang result na ito? Sa column number. Dito sa ating table array na sinelect, dalawa lang yung ating column na sinelect. Yung column ng brick, wood, and glass at saka yung kanilang unit cost. Saan matatagpuan ang unit cost? Pangalawang column. Yung brick, wood, and glass, ito yung first column at saka yung kanilang unit cost. Ito naman ang second column. So, itatype natin ay number 2. Or, kung ayaw nyong itype ang number 2, pwede ninyong i-click itong column na ito. Yan, i-drag lang ninyo. And then, make sure na naka-F4 para hindi gagalaw o hindi tatakbo. Dalawa yan. Pero, for your convenience, at hindi na kayo mahirapan, huwag na ninyong sanayin yung ganon. Depende lang kasi yun sa choices. Halimbawa, malaking table. Ito, gamit na gamit siya. Pero kung maliit na maliit lang, yeah, you can still use yung click and drag para ma-select nyo yung range ng column na yon. Okay, so ipapress ko ay number 2, type number 2 kasi nasa column 2 siya ng selected range ko. And then, comma, this time, selection natin, true and false lang. Okay, sabi ko sa inyo, pagka text ang hinahanap nyo, kailangan ito ay false, exact match. To look for the exact spelling. Pwede ring exact yung number, katulad nung ginawa natin kanina. Pero this time kasi pagka-text, mostly lagi siyang exact. So, pipiliin natin ay ang false. And let us close our VLOOKUP function, parentheses, and click enter. So, nakuha natin yung unit cost ni brick, which is $2. Tama ba? Check natin dito. Si brick ay meron $2. So, tama siya. Ngayon po, pwede nating i-double click dito sa square dot na ito, double click and boom. Meron ka ng sagot hanggang sa pinakadulo. Let us check yung glass. Magkano unit cost ng glass? Check sa ating table, glass, $3. Yung wood, ano ang unit cost ng wood? $1. Wood, $1. So, tama yung ating VLOOKUP formula. Babalikan natin itong example na ito. Bakit? Kasi kukunin natin yung discount. Hindi pa ito tapos. Yung example 3 natin, get the unit cost and discount, then calculate the total items sold. Magkano?
Pero kinakailangan muna nating malaman yung discount. Sa discount, kukunin natin yan dito sa table 16. Sa table 16, merong units number of units sold. Makita natin dyan, mas maraming order, mas malaki ang discount. So, pero magkakaroon tayo ng panibago function which is, I'm going to introduce now, ito yung match. Bago tayo babalik sa example natin na ito. So, ayan, punta na tayo sa match. What is match? Ang match ay function na kung saan hinahanap nito ang item sa listahan and shows its position. Pag sinabi natin shows its position, pang ilan sa position? Pangalawa, pangatlo, o panguna sa position na ating hinahanap. Pero definitely, merong isang listahan na sa loob ng listahan na yon, meron kang item na hinahanap. Ang ating array ay equal sign, match, and then lookup value, isang argument, look array, pangalawang argument, at ang pinakahuli yung match type na meron tayong option 1, 0, at saka negative 1. Iisa-isayin natin ang mga match type na ito. Ano ba yung lookup value? Okay, ang lookup value ay yung item na hinahanap natin. Ito ay isang single item na ikaw lang din na mag-specify kasi merong isang cell na kung saan ilalagay mo ano ang hinahanap ni Excel. Ikaw ang magsasabi kay Excel niyan. Next, ang look array naman, ito yung range of cell na kung saan dito hahanapin ni Excel yung ipinapahanap mo. Lookup value, katulad lang din yan sa VLOOKUP. Yung look array, yes, meron siyang range of cells na kung saan doon hahanapin ni Excel yung iyong ipinapahanap. Okay, tandaan lang ninyo, dito sa match type, pag 0 ang iyong pinili, pag wala siyang nakitang exact match, bibigyan kanya ng error value na number sign and end A or not applicable. Pag pinili mo naman ang 1, hahanapin niya ang exact match. Pag hindi niya nakitang exact match, pupunta siya sa next lowest number. At pag wala naman siya nakita na exact match, magre-return din siya ng value na NA. Ang list of values na kung saan tayo maghanap, dapat ito ay nakasorted properly. Ito yung ascending and descending order lang naman. Napakadali lang yon. At ang pinakahuli, yung isa, negative 1. Yung negative 1, maghanap naman siya ng exact match din. Pero pag wala siya nakita, yung next highest naman. Yun ang kaibahan ng 1 at saka yung negative 1. Ito yung example 1 natin. Gagamit tayo ng 0. Ascending order dapat ang ating arrangement or descending. Pag walang nakitang match, NA ang sagot. So ito yung ating ascending order, yung list. We are looking for 20. Sa 20, meron tayong 20. Pang ilan ng position niya? 1, 2. Kaya binigyan niya tayo ng result na 2. Okay. Ang pagta-type natin ng match, equal sign, then type ninyo yung match, lookup value. Anong lookup value natin? Ito nandito sa C34. Ito ay dynamic. Ibig sabihin po, pwede mo itong palitan at any time. C34. And then, type comma, meron tayong lookup array. Ang lookup array natin, saan natin hahanapin ito? Ito ang ating lookup array. From here to here. Ano yung sinelect ko? Ito ay ang C29 hanggang C32. Lookup array, and then press F4 para naka-absolute yung ating lookup array. Comma, and then dito na, 0 yung ating gagamitin. Exact match. Close our function with the closing parentheses and press enter. Number 2. Kung halimbawa hinahanap ko ang 40, bibigyan niya ako ng 4 na result. Pag hinanap ko naman ay 15, tingnan ninyo, 15 NA. Kasi wala siyang 15. Walang exact match na 15. Kaya nag-return siya sa akin ng value na NA. Will it still work pagka gumamit ako ng descending order? Okay, yes. Ang itatype lang natin ay, again, match, equal sign match, lookup value, itong nandito sa type natin na match, and then lookup value, itong nasa taas, comma, lookup array, descending order. Pansin niyo, descending order yung arrangement ng ating table. Laging ganon.
ascending or descending order lang naman. And then, comma. Okay, I forgot something here. Kailangan naka F4 ako. Press F4 para absolute yung aking table array. F4. And then, next ay ang match na. So, ilalagay ko ay 0. And then, close it with the parentheses. And then, click enter. Napansin nyo na binigyan niya sa aking result ay 3. Bakit 3? Kasi from the top, 40, 30, 20, pangatlo yung 20. Pag ginawa ko itong 10, it will give me a result ng 4. Yan. Pero, pag nag-type na naman ako ng 15, which is not in the table, bibigyan niya naman ako ng error na NA. So, pag gumamit ka ng 0, make sure na laging exact value lang ang hahanapin ni Excel. Pag hindi niya nakita ang exact value, bibigyan ka niya ng 0. At ang dapat na order mo ay ascending and descending order. Example number 2. Meron tayong ascending and saka descending order. Ito, pag gumamit ka naman ng option 1. Yung match type, 1 naman. Ano ang sinasabi natin pagka 1? Ang option na ito ay suitable lang pag ang arrangement ng iyong data ay ascending. Tandaan, pag pinili mo ang 1, ito ay suitable lang. Nagwo-work lang siya kapag ang order ng iyong table ay ascending. It can be letter or it can be number. Pero dapat ascending. Equal sign, then type ng match, tab, and then lookup value. Ang lookup value natin ay matatagpuan sa C51. Then comma, yung ating lookup array, yung from C46 hanggang C49, press F4 para maging absolute siya. And then, 1 yung ating pipiliin. Dahil 1, bakit 1? Kasi naka-arrange ang ating table in ascending order. So, 1 will work. Okay, double-click natin. And then, close ng parentheses. And ang result ay 2. Pag pinili ko ang 10, tinype ko dito ay 10, it will give me a value ng 1. 1 from the list. From the top, starting from the top, downward. Pag tinype ko naman ang 40, it will give me 4. Just to give you an example, meron ako ditong descending table. Tatype ko ay match. And then, lookup value, yun nasa taas. And then, yung aking lookup array from here, then press F4 para absolute, then comma. At pipiliin ko yung 1. And then, close it with the parentheses. And then, click enter. Ang result ay NA kasi hindi nagwo-work ang option 1 kapag ka-descending ang order ng iyong info. Kahit na ito ay meron kang 10, change mo siya, NA pa rin. Kahit na ilagay mo dito ay 30, binigyan niya ako ng result na 2. 1, 2, tumama siya. Isa lang. Pagka-click ko yung 40, tingnan niyo ang nangyayari. Binigyan niya ako ng order na 4, which is wrong, entirely wrong. Bakit? Kasi ang 40 ay hindi pang-apat, kundi pang-una. Type ko yung 10. Pag tinype ko yung 10, it will give me a result ng NA. So, always make sure na pag gagamitin ninyong option 1, ang inyong data ay naka-arrange in ascending order. Pag naganap naman kayo ng match na wala, 1, it will always look for an exact match. Nag-type ako dito ng 15. Yan. So, napansin niyo yung option na 1. Pag hindi niya nakuha ang exact match, it will give you the next lowest match. Nag-type ako ng 25. Wala sa option yung 25, kundi meron akong 20 at saka 30. At ang 25 ay nasa gitna ng 20 at saka 30. Ang position ng 20 ay nasa pangalawa. Ang position naman ng 30 ay nasa pangatlo. Tatype ko lang dito. Ito ay 1, 2, and 3. Ito naman ay pang 4. Okay. Ito yung position ng ating mga data. Ilagay ko siya sa gitna. Ang position ni 25, hindi mo makikita kasi wala. Dahil pinili natin ng option 1, maghanap siya ng exact match. Pag wala siyang nakita, hahanapin niya yung next lowest. Yung 25 ay nasa gitna ng 20 at 30. Pagitan siya ng position ng 2 at 3. Okay, dahil hindi niya nakuha yung 30, pupunta siya ngayon sa next lowest na match, which is 20, na nasa second position. So, ang result na bibigay sa iyo ay 2. Halimbawa, nag-type ako ng 9. Okay, 9, then click enter. NA. Bakit? Kasi,
walang next value na papuntang 9, wala din siyang nakitang exact match. Walang next lower value sa 10. Dahil wala siyang nakitang value na exact, at wala din siyang nakitang next lowest match, ang result ay NA. So, let's proceed to example number 3. Sa example number 3 natin, hanapin naman natin yung negative 1, or we are going to use yung match type na negative 1. Ang negative 1 ay hindi naman nag-work kapag ang order ng inyong data ay ascending. Nag-work lang ang negative 1 kapag descending ang order ng inyong data. Meron tayo ditong ascending, meron din tayo ditong descending. Okay, try natin sa ascending. Sa ascending, type natin ang equal sign and then match. Lookup value natin, ito nandito sa taas. And then lookup array natin, 10 to 40. And then press F4 para absolute siya, comma. Match type natin, negative 1. Kasi yun ang ating kukuning option. Okay, then click enter. So, napansin niyo ang value ay NA. Pag change ko ito sa 10, ang value ay 1. So, tama yung sagot niya, pero not reliable. Try natin ang 40, NA. Try natin ang 30, NA pa rin. Yung option na negative 1 does not work kapag ang inyong data ay naka-ascending order. It will work well kapag ito ay in descending order, katulad na nandito sa atin ngayon. Match, and then equal sign, lookup value natin, yung 20, which is nasa E69, and then comma, ang ating lookup array ay ito, press F4, match type natin, gagamitin natin ang negative 1. Again, then close it with the parentheses, and press enter. Okay. Pag nilagay ko ang 40, tinayip ko ang 40, I have the right result, which is 1. Hinanap ko yung value na 10, merong 4. Nasa pang-apat siya, which is correct. Andito siya. Pag nag-type ako ng 15, okay, dadalhin niya ako sa next highest number, highest match. Ang position ng next highest match ay 20. So, position niya ang number 3. Ito yung result na binibigay ni Excel. Magagamit natin ito, itong descending order na to, in a typical example. Halimbawa, meron tayong tour o meron tayong field trip. Sa field trip, hindi natin alam kung ilan ang sasama. Okay. Pero merong mga choices tayo. Pag mas marami ang sumama, ganitong number, anong bus ang kukunin natin? Kasi may iba't ibang capacity ang mga bus. Let's have a very specific example dito sa number 4. Example number 4 natin. Meron tayong bus 1, 2, 3, 4, and 5. At bawat bus ay meron siyang kanya-kanyang capacity. Yung bus 1, 54. Yung bus 2, 50. Yung bus 3, 22. Yung bus 4 ay 15. Yung bus number 5 ay maliit. Ito, kaya lang ay 6. Ngayon, dito sa other table natin, meron tayong, sa ating other table, hanapin natin kung anong bus ang kakailangan nating i-book para ilan ang number of passengers. Halimbawa, 30 number of passengers. Anong bus ang kailangan natin? Bus size, yung 50. Ito ay bus number 2. Halimbawa, 80 ng passengers natin. Okay. So, yung next na bus na kukunin niya ay yung 22, which is bus number 3. So, I hope na clear yung ating match. Pag meron kayong question, please comment below para ma-address natin siya. O kung meron pa kayong gustong typical na example na gawin natin, then please put it in the comment section. So, babalik na tayo ngayon sa VLOOKUP syntax, yung hindi natin natapos kanina. Pag walang discount, we need to start our formula with an equal sign, and then VLOOKUP. Ano yung una nating hanapin? Unit sold. Ito yung ating ipapahanap. Pag nakita niya yung unit sold, table array, saan natin nahanapin yan? Dito. So from here, ito yung table array natin. So from 1 hanggang 15. Kasi dito natin makikita yung mga unit sold na 1, 100, and 300 as per the table provided. Tapos press F4 para yung ating table array ay naka-absolute. Press comma.
column index number natin ay, okay, sa column index, hindi natin alam kung anong result ang pwedeng ibigay. Depende ito doon sa item na in-order. Kung ito ba ay brick, wood, or glass. At dahil hindi natin sigurado kung ano yung order, so we are going to ask Excel. Hanapin mo kung ano naman yung in-order na item. Kung brick, wood, or glass, and then return me a value or give me a value. Gagamitin natin ang match. And then lookup value, itong nasa item number. Yung A46, ito yung lookup value na pinapahanap natin kay Excel. And then click natin ang comma. Dapat mag-match siya doon sa lookup array natin. Ang lookup array natin ay itong brick, wood, and glass na nasa H50 hanggang J50. So dito siya dapat na mag-match. Pag nakita niya yung match niya, magre-return siya ng value. Press F4 para absolute yung ating range. Hindi magbabago. And then, meron tayong match type. Pero dahil gusto natin ay exact spelling ng word, pipiliin natin ang 0. And then close it with a parenthesis. And we are going to command sa Excel na magbigay siya ng result, hindi dito, kundi sa next na row. Next na row siya magbibigay ng result. Kaya naglagay tayo ng +1. +1 row. O sa next row, doon siya magi-start na maghanap ng result. And then, comma, then we are going to look for approximate value naman. Approximate match, kasi hindi natin alam kung magkano ang order. Pwedeng 150, o pwedeng eksaktong 100, pwede ding 50, pwede ding 350 or 500. So, dahil hindi natin alam kung magkano at it varies, nagtapos kung magkano ang percent ng discount na ibibigay sa kanya, we have to choose true o yung approximate match. Okay, so select natin yan, true, and then close it with the parenthesis and press enter. Kung o-order ka ng 100 units na brick, meron kang 6%. Change ko yung order ko, ginawa kong 150. Okay, magkano ang discount ko? Still, sinasabi sa table, ang discount mo ay 6 kasi hindi umabot ng 300 ang order mo. Kung ang order ko umabot ng 300, enter. Ilan na yung aking discount? Yan, you can have a discount ng 8 kung brick ang order mo. Tama yung ating formula, yung ating double click natin ito, and let us check. Umorder ako ng 500 units na glass. Okay, magkano ang discount ko dyan? 15%. Very powerful siya para makuha natin yung tamang details, at in case na magpalit-palit man tayo, ito ginawa nating wood at ang order ay 150 kasi nagkamali. Still, the value will remain correct. Okay, so see you on my next video and thank you for watching.